Dear Miss Kea, hindi ko alam kung makakwento ko to nang walang halong pag-aalinlangan. Pero susubukan ko. Dahil nagsimula lang naman to sa isang bagay. Sa gusto lang naming tumulong. Isang pagtulong na nauwi sa pagtataksil ko sa asawa ko. Ito ang aking lihim na magpasa hanggang ngayon ay kinikimkim ko pa rin. Ako si Victor, 35 anyos, kasal kay Melanie. 5 taon na kaming nagsasama. Wala pa kaming anak, pero ayos naman ang takbo ng buhay. May trabaho ako at may sarili kaming bahay. Si Melanie ay nagtatrabaho ngayon sa BPO at night shift ang pasok niya. Ako naman, kapag araw ang pasok ko. Kaya bihirang magtagpo ang landas naming dalawa. Bihira na kaming magsabay sa lahat ng bagay. Sabay matulog, sabay kumain. Pero hindi naman naging problema sa amin yun. Pero nitong buwan, may mga pagbabagong hindi ko inakalang magdadala ng gulo sa tahimik kong buhay. Nasunugan sina paring Dino at ang asawa niyang si Cynthia. Si Dino ay kumpari ko. Kababata, kaibigan, parang kapatid na rin. Natural lang na kami ang unang puntahan nila para hingan ng tulong. At natural din naman kay Mrs. na patirahin muna sila sa bahay. Dito muna kayo habang naghahanap kayo ng malilipatan. Sabi ni Mrs. habang tinuturo ang isang bakante naming kwarto. Walang nasagip na gamit ang mag-asawa, kaya naman back to zero talaga sila. Lubos talaga kaming naawa. Kaya naman si Mrs., ang ilang mga damit niya at gamit ay binigay na rin kay Cynthia. Pero ang hindi namin napaghandaan, si Dino ay stay-in sa trabaho. 2 beses sa 1 linggo lang kung umuwi. Kaya ang naiiwan sa bahay, tuwing gabi, si Cynthia at ako. At dito nag-umpisa ang isang kasalanan. Pagkakasala na humantong sa kama. Opo, dito kami nag-umpisa na magkapalagayan ng loob. Hanggang sa dumating sa puntong may nangyayari na sa amin tuwing nasa duty ang asawa ko. Noong una, halos hindi kami nagkakabatian. Magalang si Cynthia, mahinahon at mainhin lang. Bata pa siya, 30 pa lang ang edad niya. At dahil siya ang nasa bahay madalas, palagi siyang naglilinis. Sabi niya, ayaw niya lang maging pabigat. Nahihiya daw siya at naiintindihan ko naman yun. Si Mrs. kasi halos tulog kapag araw. Pero habang tumatagal, palaging may maikling sulyap, maikling usapan. Minsan hindi mo na alam kung kaswal lang o may ibig sabihin na. Isang gabi, pagbaba ko mula sa kwarto, nakita ko siyang nakaupo sa mesa. Nakapusod ang mahaba niyang buhok. Suot ang maluwag na cotton shirt. Walang make-up, walang arte. Pero hindi ko maikakaila. Maganda si Maring Cynthia. Maputi siya at siguro may taas na 5'4". At sexy talaga. Live-in pa lang sila ni paring Dino at balak pa lang sanang magpakasal. Pero dahil sa nangyari, mukhang hindi na muna yon matutuloy. Hindi ka pa natutulog? Tanong ko habang dumaan ako papunta sa kusina. Hindi pa, sagot niya. Nagbukas ako ng ref. Nagsali ng tubig. Ramdam ko ang katahimikan ng bahay. Wala si Melanie, wala rin si Dino, at kaming 2 lamang ang naroon. Alam ko, lalaki ako. Ayoko mang isipin, pero mahirap pigilan ang sarili. Umupo ako sa kabilang upuan. Pinagmasdan ko siyang sandaling nakatungo habang umiinom ng gatas. Okay ka lang ba dito? Tanong ko. Sa bahay?
Anya. Tumango ako. Oo, kung okay ka lang dito sa pagtira mo. Sobrang okay, Victor. Sa totoo nga lang, mas kampante pa ako dito minsan kaysa nung sa amin eh. Nagulat ako sa sinabi niya. Bakit naman? Umangat ang tingin niya. Diretso kaming nagkatitigan. Kasi dito, may kasama ako. Ikaw, feeling ko safe ako. Wala akong inaalala. Nung mag-isa lang ako, laging wala si Dino doon. Nakakatakot din kayo mag-isa minsan. Hindi ko alam kung safe ako. Pero at least ngayon, nakakatulog na ako ng mahimbing. Dahil alam kong andyan ka. Kasama kita. Si Dino daw bukas na uuwi ah. Tanong ko, nagpalit ako agad ng topic. Ganun din ang sinabi niya nung isang araw. Malabo pa yung makauwi. Kilala ko na yan eh. Mahinang tawa lamang ang naisagot ko. Hindi ko na naituloy ang tanong. Ayoko na rin namang pumapel. Tumayo siya at niligpit ang baso. Habang paalis siya, saglit siyang lumingon. Salamat Victor ha. Dahil pinatira niyo muna kami dito. De bali, mababayaran din kita. Hindi man sa pera, pero siguro sa ibang paraan na alam kong magugustuhan mo. Tapos pumasok na siya sa kwarto niya. Pagkatapos noon, hindi ako makatulog. Dahil iisip ko ang binitawan niyang salita. Pagkagising ko kinabukasan, tuloy pa rin ang ikot ng buhay ko. Amoy ko ang bagong sinaing. Bukas ang mga bintana, malamig ang simoy ng hangin. Nasanay na akong hindi kasabay si Melanie sa almusal. Pero ngayon, iba ang pakiramdam. Ibang presensya ang gumagalaw sa paligid ko. At yun ay si Maring Cynthia. Nakahilera na ang tasa at tinapay sa mesa. May pritong itlog, kamatis at mainit na kape. Wala siyang sinasabi pero may effort. Parang hindi lang dahil nakikitira. Parang sinasadya niyang maging visible. O baka ako lang ang nag-iisip ng ganun. Good morning. Bati niya habang hinahalo ang kape niya. Suot niya ang duster ng asawa ko. Na bagay sa kanya. Hindi ko ikakaila yun, Miss Kay. Nung siya na ang nagsuot, tila kapansin-pansin yun sa kanya. Agaw atensyon dahil lumilitaw ang makinis niyang hita. Dumidikit sa balakang niya kaya't kita yung kurba ng katawan niya. Kumakawa yung natural na alindog niya na hindi naman niya pinamumuka. Uy, thanks ah. Nag-abala ka pa, sabi ko. Umupo siya. Hindi naman, tsaka nakakainip kaya pag walang ginagawa. Pinakailaman ko na rin yung stock ninyo, sabi niya. Napangiti lang ako. Hindi ako sanay sa ganitong klaseng umaga. Nasanay akong mag-isa at minsan aalis ng walang kain. Pero ngayon, alagang-alaga ako. Hindi ng asawa ko, kundi ng kumari ko. Hindi ito tipikal na kilos ng isang normal na kumari. Habang kumakain kami, tahimik ako. Pero siya panayang tingin. Hindi naman bastos pero intentional. Kapag nagtatama ang mga mata namin, hindi siya umiiwas. Para bang binabasa niya ang magiging reaksyon ko o naghihintay siya ng sagot na hindi mabigkas-bigkas. Araw ng linggo, wala akong pasok. Tulog na si Mrs. sa kwarto. At gaya ng nakasanayan, maaga akong bumangon. Pagkababa ko mula sa silid naming mag-asawa, nakita ko si Maring Cynthia na nasa may beranda, nagwawalis. Nakasuot siya ng maiksing short at loose na damit. Hindi ko sinasadyang mapatingin sa kanya. Sa hita niya at sa pagkakayuko niya, nakita ko ang hindi dapat. Nakaramdam ako ng kakaiba. Lalaki lang ako at alam kong kahit sinong lalaki ay ganun din ang mararamdaman.
Uy, good morning. Bati niya. Tulala ka yata. Lutang ka na naman. Anya pa. Hindi naman. Inaantok pa kasi ako. Sagot ko. Baka kulang ka na niyan sa lambing. Biro pa niya. Napahinto ako at tumawa naman siya ng bahagya. Pero yung tawa niya, hindi biro. Parang sinadya niyang itanong yun para makita kung paano ako magre-react. Pumasok siya sa loob. Naiwan ako sa may pintuan. Ang babaeng to? Hindi mo mabasa kung sinusubukan ka ba o sanay lang talaga sa ganun. Pagkakain namin ng tanghalian, siya na ang naghugas ng plato. Ako naman ang nagpunas ng lamesa. Tahimik lamang kaming dalawa. Hindi kami nag-uusap. Maya-maya, hindi na rin niya napigilang magsalita. Siya nga pala, Victor. Napapansin ko, lagi mong iniiwas yung mata mo kapag magkausap tayong dalawa. Anya. Siguro dahil naiilang lang ako, Mari. At hindi kita makita bilang ano? Putol niya habang diretso nang nakatingin sa akin. Bilang babae ba? O bilang asawa ng kumpari mo? Anya pa. Hindi ako sumagot. Okay lang, dagdag niya. Hindi mo naman kailangang sumagot. Alam ko namang sinusubukan mo lang na magpakatino. Pinipilit pigilan ang sarili. Inilapag ko yung basang pamunas. Tumalikod ako, pero nagsalita pa rin siya. Pero mas mahina na ang boses. Hindi ko naman sinabing, may gagawin tayo, Victor. Gusto ko lang naman malaman kung nararamdaman mo rin. Tumigil ako. Pinipigil ko ang sarili ko na huwag mapalingon sa kanya. Cynthia, huwag mo akong biruin ng ganyan. Mahina akong sabi. Hindi ako nagbibiro, Victor. Sagot niya. Pero sige, titigil ako kung sasabihin mong parehas lang tayo na may kakaibang nararamdaman sa tuwing dalawa na lang tayo ang natitira. Tama ba ako, Victor? Gabi na noon. Kakaalis ni Mrs. Nasa sala ako, nanonood ng documentary. Pumuesto siya sa kabilang dulo ng sofa. Ang boring naman ng pinapanood mo, Vic. Wika niya. Mas gusto ko tong tahimik kaysa sa maingay na palabas. Sagot ko naman. Tumagilid siya. Nakatukod ang siko sa armrest. Tahimik. Ikaw nga, hindi mo na yata alam kung anong ibig sabihin nun. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Halata sa'yo. Yung mga tingin mo, yung paraan ng pag-iwas. Para kang taong pinipilit maging mabait, maging tahimik, pero deep inside, hirap ka na. Napatingin ako sa kanya. Nagtagalang tingin namin sa isa't isa. Walang salita, wala ring ngitian. Sa tingin mo kung hindi kami tumira dito sa inyo, magkakalapit kaya tayong dalawa? Lalapitan mo kaya ako? Hindi kita nilalapitan. Wika ko. Hindi nga. Pero hindi mo rin ako tinutulak. Tumayo siya at dumaan sa harapan ko. Tumapad sandali tapos dumiretso sa kusina. Doon siya uminom ng tubig. Bago bumalik, huminto siya sa likuran ko. Victor, sabi niya, malapit lang sa tenga ko. Kinabahan ako, kaya tumayo ako agad. Nilagpasan ko siya. Matutulog na ako. Sabi ko, okay fine. Sige. Mahinang boses niya. Pero yung huli niyang sinabi, dinig na dinig ko. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakaiwas, Victor. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay. Hindi ko na hinintay ang kahit anong simpleng usapan. Baka kasi kung saan pa mauwi. Hindi ko kayang itaya ang lahat para sa isang tukso. Pero ang hirap, Miss Kay. Hindi siya biro. Yung mga tingin niya, yung paraan kung paano siya magsalita, yung hawak niya, lahat may ibig sabihin.
At ang totoo, ramdam ko, hindi lang siya ang may gusto. Ako din, unti-unti na akong nilalamon ng tukso. Gabing tahimik, paalis na si Melanie para sa night shift. Nagpaalam siya, humalik sa aking pisngi. Sabay kinuha yung bag niya. Mauna na ako, love, ha? Pakikandado na lang mamaya. Anya. Ingat ka, sagot ko. Nung masara ko na yung pintuan, naiwan ang katahimikan sa bahay. Si Cynthia, nasa kwarto na niya, pero ramdam kong gising pa siya. Ilang araw kaming nagkakatinginan ng matagal. Nagkakausap ng palihim. At ngayong gabi, hindi ko na mapigilan ang paglalim ng nararamdaman ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumigil ako sa tapat ng pinto ng kwarto niya. May ilang segundo akong naghintay. Iniisip kung tama bang katukin ko yun. Katukin ko siya. Walang ingay mula sa loob ng silid niya. Hanggang sa napagpasyan kong kumatok sa pintuan niya. Cynthia? Tawag ko, na halos pabulong. Ilang segundo pa bago bumukas ang pintuan. Nandun siya, naka-short at sando lang. Nakalugay ang buhok niya, bagong ligo. Bakit Victor? Tanong niya. Hindi naman galit ang boses niya. Wala ring pagtataka, pero parang inaasahan pa nga niya. Pwede ba akong pumasok? Tanong ko. Tumango siya. Hindi niya sinara agad ang pintuan. Tahimik kaming nagkatinginan habang ako'y naupo sa gilid ng kama niya. Malapit na kaming umalis, Victor. Bulong niya. Inaayos na ni Dino yung mga kailangan sa lilipatan. Tumango ako. Oo nga eh. Pero bago kami umalis, ayaw mo bang bayaran naman kita sa paraan na alam kong makakabayad ako? Napatingin ako sa kanya. Hindi nagbibiro ang mukha niya. Seryoso siya. Cynthia, hindi mo naman kailangang Gusto ko. Gusto kitang bayaran. Putol niya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil matagal ko na rin gusto. Lumapit siya. Naupo sa may tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Alam mong nararamdaman ko to simula pa lang. At alam kong ikaw din. Hindi ko na siya napigilan nang ilapit niya ang labi niya sa labi ko. Ang halik niyang yun, hindi na nagtanong ng pahintulot. Para bang sinasabing, ngayon na Victor, gawin na natin. At ako, hindi na umangal. Hinila niya ako papalapit, papunta sa kama niya. Nahiga siya, sabay hatak sa akin. Dahan-dahan inalis niya ang santo niya at bumungad sa akin ang katotohanang hindi na ito pantasya. Ito na ang mismong sandali na matagal na naming tinatanggi. Hindi kami nagmadali. Bawat galaw may kasamang hingal. Bawat halik may takot. Ngunit tuloy pa rin. Nakalas ko rin ang pangtaas ko. Sabay dampi ng labi ko sa leeg niya paibaba. Napasingap pa siya. Sabay sabing, ngayon lang to, Victor. Hayaan mo akong maging totoo. Hindi ko na siya sinagot. Ang mahalik ko na lang ang tumugon. Sa bawat haplos, sa bawat dampi ng balat, unti-unting binubura ang guilt. Tuluyan nang naghalo ang init ng katawan at ang lamig ng konsensya. Magkadikit ang aming mga sarili sa pagitan ng mababaw na hininga at kinikimkim na damdamin. Doon namin pinakawalan ang lahat ng pinipigilan namin. Bawat galaw ay may kabang baka may makarinig. Pero sa gitna ng panganib, nandoon ang kapusukan. 2 taong matagal nang nagtitimpi at ngayong gabi ay piniling isugal ang lahat. Nung matapos kami, humiga siya sa may tabi ko. Nakatalikod pero hawak niya ang kamay ko. Tahimik kaming dalawa.
Salamat, Victor. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Hindi ko akalaing mangyayari to. Sagot ko. Bumaling siya dahil hindi mo tinanggihan. Umiling ako. Tama ka. Hindi nga. Tinitigan niya ako. Huwag kang mag-alala, Vic. Hindi ko kayo sisirain ni Melanie. At least sa pagtira ko dito, nakabayad ako sa'yo. Hindi man sa pera, at least sa ibang paraan. Napasaya kita. Tumango ako. Alam naming pareho na hindi ito dapat maulit. Hindi ito pwedeng tumagal. Pero ng gabing yun, pareho naming binitawan ng tama, kapalit ng malamig o maling sandaling hinintay ng matagal. Tumayo siya at nagbihis. Nag-ayos na rin ako ng sarili. At paglabas ko ng silid niya, hindi pa rin ako makapaniwala. Nahiga ako sa may sala. Hinilot ko ang sentido ko. Hindi ko na alam kung ano bang dapat isipin. Maya-maya, biglang nag-vibrate ang phone ko. Tumawag si Dino. Pare, pauwi na ako. Nagkausap kami ng boss ko. Pinayagan akong umuwi kaagad. Napalunok ako. Hindi ako sumagot. Pumunta si Cynthia sa may sala. Kalmado, pero alam kong narinig niya ang pinag-usapan namin ng asawa niya. Si Dino? Tanong niya. Oo. Anong sabi? Pauwi na raw siya. Mamayang maalas 11 siguro nandito na siya. Dumating si Dino ng mas maaga. Bandang 10:00 ng gabi. Maingat ang kilos ko habang binubuksan yung gate. Tila ba kahit yung tunog noon ay nagdadala ng hiya. Pagbukas ko, nakangiti siyang bitbit ang isang backpack at 2 bote ng alak. Pre, ayos andito ka na. Kala ko mamaya ka pa. Maaga akong nakasakay pare. Tsaka walang traffic kaya napaaga sa inakala. Sagot niya, pero halata ang pagod sa itsura. Pagpasok namin, bumaba si Cynthia mula sa hagdan. Nakangiti siya. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha niya. Para bang walang nangyari, ilang oras lamang ang nakalipas. Mahal, bati niya kay Dino. Hinalikan niya pa ito. Buti nakauwi ka kaagad. Siyempre naman, ikaw pa ba? Miss na miss kita Natatawang sagot ni Dino habang yakap ang asawa. Nagyaya siyang uminom sa may terrace. 3 kaming naupo. Ako, si Dino at si Mari. Kwentuhan, tawanan, na para bang walang naganap kanina. Salamat ulit, Victor. Seryosong sabi ni paring Dino habang hawak ang tagay. Kung hindi dahil sa inyo ni Melanie, ewan ko na kung saan kami pupulutin. Napayuko ako. Walang anuman, magkakaibigan tayo. Matapos ang ilang oras, pasado 11:00 na ng gabi. Medyo hilo na si Dino, kaya't nagpaalam na siya. Ililigpit ko lang tong mga kalat pare, tapos matutulog na kami. Anya. Naku pare, hindi na. Ako na magliligpit dito mamaya. Magpahinga na kayo. Lalo ka na. Parang isang sako na yung eye bags mo Sagot ko. Pumasok siya sa loob at sumunod si Cynthia. Naiwan ako mag-isa sa terrace. Hawak ang baso. Ilang minuto pa ang nakalipas. Narinig ko na ang pagsara ng pintuan nila. Tahimik lamang nung una. Kala ko tulog na sila. Pero makalipas ang ilang saglit, may marahang mga ingay akong narinig. Maingat lang, pero malinaw. Mga ingay na kahit anong iwas mo ay sadyang hindi mo matatakasan. Para bang sinasadya ni Maring Cynthia. Para bang sinasadyang marinig ko yon. Tumigil ang kamay ko sa pag-inom. Biglang nanlamig ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Ramdam ko ang init sa tenga at ang sikip ng dibdib ko. Pinilit kong hindi makinig. Tumayo ako at pumunta sa sala. Naiga sa may sofa at pinilit kong matulog. Pero hindi ko kaya. Ang bawat ingay mula sa kwarto nila ay parang pako sa loob ng ulo ko. Hanggang sa unti-unting humupa ang ingay. Napalitan ng katahimikan at sa pagod,
At pagkalasing, tinangay na rin ako ng antok. Nagising ako sa kaluskos. Dahan-dahang lumalapit si Cynthia sa may sofa. Nakalugay ang buhok at suot pa rin ang parehong pantulog. Hindi niya ako ginising. Basta umupo siya sa may tabi ko. Hindi ka komportable sa sofa, bulong niya. Dumilat ang mga mata ko. Ayos lang ako. Ngumiti siya. Gusto mo bang sumunod muna sa akin? Sa isang iglap, muli ko siyang sinundan. Papunta sa kusina. Wala kaming salitang binitawan. Lumapit siya sa akin. Dahan-dahang hinawakan ang braso ko. Ako naman, parang hinila ng init ng palad niya ang lahat ng alinlangan. Ngayon na lang ulit. Last na. Siguraduhin mong hindi ko to makakalimutan, Victor. Anya. Hinawakan ko ang bewang niya. Hinila papalapit. Naglapat ang aming katawan at ang kasunod ay ang mabagal pero malalim na halik. Sa bawat haplos niya, ramdam ko siya. Malakas ang tibok ng puso naming dalawa. Ang bawat paghinga ay nauuwi sa halik. Ang bawat yakap ay may pangakong wala nang kasunod. Sa kusina, sa ibabaw ng lamesa, tahimik ang kapaligiran. Habang tulog si Paring Dino, sinusulit ko sa pangalawang pagkakataon ang asawa niya. Nakukonsensya ako, oo. Pero eto na. Hindi ko na to mapipigilan pa. Sa pangalawang pagkakataon, nangyari ang bawal sa pagitan naming dalawa ni Maring Cynthia. Pagkatapos nun, umalis na siya. Ako naiwan akong gising. Muling binabalikan ang gabing alam kong hindi ko na makakalimutan at hinding-hindi na mauulit pa. Alam kong tapos na, pero ang bigat ay magtatagal. Isang linggo na lang at aalis na sila Cynthia at Dino. Naayos na ang lilipatan. Konting gamit na lang ang ilalabas. Sa bahay, normal ang kilos ni Melanie at Dino. Walang kakaiba, pero sa pagitan namin ni Cynthia, may init ang bawat tingin. Alam naming pareho na huli na yun at may kasunduan kaming binigkas. Pareho naming nauunawaan, yun na ang huling bayad niya. Isang linggo pa ang lumipas, nagsimula na silang mag-empaking mag-asawa. Tahimik si Cynthia at bago sila tuluyang umalis, lubos ang pasasalamat sa akin ni Dino. Sa lahat daw ng naitulong naming mag-asawa. Walang kaalam-alam, nabayad ang lahat. Hindi man pera, pero sa ibang paraan na alam kong kapag nalaman niya, ay kasusuklaman niya ako. Ito po yung lihim ko, Miss Kay. Lihim ko sa kumpare ko at sa asawa ko. Na hanggang ngayon ay nananatiling lihim pa rin. Alam kong hindi na niya ito malalaman. Pero minsan napapaisip ako. Mauulit pa kaya yun sa amin ni Maring Cynthia kung sakali man na magkita kami ulit. Hanggang dito na lamang po ang aking storya. Lubos na gumagalang, Victor.